o sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Radyo Bandera COVID-19. Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Ibabandera na ang mga nagbabaga. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon, lalawigan ng Palawan. Magandang hapon, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang hapon mga kabandera. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-29 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Bandera Reports Afternoon Edition. Mga kaibigan, sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala mga kaibigan, alas 4:10 po ng hapon ko, edong abuan, alas 4:10 na pala ito ha. At ang oras pong yan, hatid po sa atin ito ng DTX 500. Ito pong yung nakakatulong para magpababa po ng mataas na level ng bad cholesterol. Isang nakakasirang fats na nakadeposit po sa ating pong mga ugat. Sa araw-araw ng pag-inom ng DTX 500, matutulungan kang tunawin ang LDL o yung bad cholesterol, isang compound na nag-iimbak ito o nakaimbak ito sa mga ugat na nagdudulot ng high blood. Iwasan po ang tridor at nakakamatay na atake sa puso at stroke. Mag-DTX 500 araw-araw. DTX 500, siguradong protektado ka, in good health ka pa. DTX 500, mabibili na po sa lahat ng Doc Samaritan Clinic, Drugman, The Generics Pharmacy at mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Bandera Reports Afternoon Edition. Ay mga kaibigan, isingit ko lang po yung ating pong kababayan sa lalawigan po ng Palawan. Meron po siyang pinopromote ngayon. Suportahan po natin ito pong kanya pong awiting regalo si mga kaibigan. Yan, no? Yan yung mga sample ng kanyang sample ng kanyang mga kanta mga kaibigan. Pwede na po ninyo mapanood dyan sa kanya pong YouTube account mga kaibigan. Kaya Danny Kula Regalo mga kaibigan ha. Title po niya Regalo. So bata pa yan, 16 years old pa lang yan. Nakikita natin na maganda yung kanya pong potential mga kaibigan. Suportahan po natin yan. Lihiti mong taga-Palawan po mga kaibigan ha. Si Miss Danny Kula mga kaibigan. Pwede nyo na rin pong i-download yung kanya pong mga awitin sa Spotify mga kaibigan. Pwede na rin po yan. At doon din po sa YouTube account mga kaibigan. Pwede po rin yung mapakinggan yan, yung buong awitin na yan, exclusively sa Smile FM 90.3 Smile FM mga kaibigan. Alright? Bandera Reports Afternoon Edition. Si Miss Danny Kula mga kaibigan ha. YouTube account, Regalo yung title niyan. Mga kaibigan, supportahan po natin ha. Yung awitin niya pong Regalo ni Miss Danny Kula. Alright? Samantala mga kaibigan, alas 4, anong oras na ba ito? Alas 4:12 na po ng hapon mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, puntahan naman po natin yung ating mga live reports. Bandera Live Report. Unahin mo natin mga kaibigan yun pong bayan ng Coron kung saan lalaki huli ng mga otoridad matapos magnakaw ng mountain bike sa bayan po ng Coron. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Noel Villarmino. Ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, Kabanderang Ed. Isang suspect sa pagnanakaw ng mountain bike ang nahuli ng mga kapulisan ng MPS Coron habang kasagsagan ng bagyong Tinta at nagkataong total blackout ang bayan ng Coron. Sa interview kay Police Sergeant Omar Bitina ng Radyo Bandera News Team, sinabi nito noong October 27, 2020 ay humingi ng tulong ang may-ari
sumakay ng bisikleta na si Mr. Pabilonyo sa pamagitan ng pagtungo nito sa impila ng PNP Coron. Dahil na din mayroong nakapagsabi sa may-ari kung nasaan ang bisikleta nito. Kung kahit agad na pinuntahan ng tropa ng PNP ang sinabing lugar at agad na sakote ang sospek, ayon kay Sergeant Vicina, bandang alas 9 ng gabi nang mahuli nila ang sospek na nagngangalang Arnel Ilomina, aka Tulog, 21 years old, walang trabaho, tubong Calamba, Laguna, at nitibo, at kasalukuyang naninirahan sa barangay San Jose sa kanyang magulang. Ang suspect ay nasakote ayon na rin kay Sergeant Omar sa Enriquez Village, Sitio, Bakawan, na nasa sakupan ng barangay Poblacion 1, kung saan hinahanap nito, no? Kung saan lahat nito ang suspect ng naghanap ng ang suspect ng buyer na ibinibinta nito sa halagang 2,500. Samantala ang suspect ay nasa kustodiya na ng MPS Coron. Yan ang ulat mula dito sa bayan ng Coron, Nel Villarmino, para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Nol, ano nga uli yung pangalan na magnanakaw na yan, Nol? Ang pangalan nito, Kabaderang Ed, ay Arnel Ilomina, aka Tulog. Ayun, kinabahan ako, Bon, kasi akala ko, sina Jerome yan eh. Yung wala, iba pangalan. Actually, ito ang Kabaderang Ed ay taga na to, ano? Oh. Taga Calamba, Laguna. At kay Nitibo, jobless to, wala siyang trabaho. Okay. Ayun nga, siguro dahil sa hindi natin malaman, Walang pagkain. Pangangailangan niya, Oo. ay nahuli naman siya at ngayon nasa kustodiya na ng kapulisan natin, Kabaderang Ed. Alright, maraming salamat, Kabanderang Nol Villarmino. Magandang nga po, maraming salamat, Kabaderang Ed. Balik sa inyo, sir. Bandera Live Report. Kinabahan ako mga kaibigan. Kala ko si Jerome na naman yung suspect niya sa mga pagnanakaw. Anyway mga kaibigan, salamat kay Kabanderang Nol Villarmino mga kaibigan. Alas 4:15 po ng hapon, galing po ng Coron, puntahan naman po natin yung pong bayan ng Quezon, kung saan yung pong pamasahe sa poblasyon Quezon dapat manatili sa 12 piso ayon sa isang konsihal sa lugar. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Teng Gomez, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, Kabanderang Edgar. Dapat umano na manatili sa 12 piso lamang ang pamasahe sa tricycle sa mismong poblasyon ng bayan ng Quezon. Ito ang sinabi ni Committee Chairman Elson Rayoso na may hawak ng Committee on Transportation. Ayon sa opisyal, nakalagay rin umano sa taripa ng mga lehitimong tricycle driver na 12 pesos lamang ang pasahe sa poblasyon. Mababatid na umaabot na ngayon sa 15 pesos ang singil ng mga tricycle driver simula na magkaroon ng pandemya, at kung minsan pa ay sinisingil ang mga commuters ng 20 pesos, pero ito umano ay hindi pinapayagan ng LGU. Maaari rin umanong maningil ng 15 pesos ang mga driver, pero depende sa pag-uusap ng driver at pananakay kung sila ay magkakasundo sa nasabing presyo. Kaugnay niyan, sinabi ni Konsehal Rayoso na sakali man may mga driver na aabuso sa singilan ng pasahe, ay agad idulog sa himpilan ng pulisya o sa kanyang mismong opisina. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon, kay Sir Gomez. Para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Okay, Teng, bakit may mga usaping ganyan? Bakit may mga reklamong ganyan? Ano ba sa ngayon yung bayan ng Quezon? Sila ba ay nagpapatupad ng taripa nila? Kasi di ba, merong taripa yan, di ba? Tama, Kabanderang Ed. Nakalagay rin talaga sa taripa ng mga litimong tricycle driver, 12 pesos. Pero may binabanggit yung mga tricycle driver, yung samahan ng tricycle driver dito sa poblasyon, na pinayagan daw di umano sila ng LGU na maningil ng 15 pesos. Pero ito ay hindi or pinasinungalingan ni Konsehal Rayoso dahil ayon sa opisyal, 12 pesos lang talaga yung pamasahe sa mismong poblasyon. Kasi ngayon, Kabanderang Ed, umaabot sa 15 pesos at may ilan pa di umano mga tricycle driver na naniningil pa ng 20 pesos. Kaya yan yung pinapalagan ngayon ng ating mga commuters dito sa mismong poblasyon. Pero nilinaw na, Kabanderang Ed, ng Sangguniang Bayan na 12 pesos lang yung pamasahe sa mismong poblasyon ng Quezon. Oo, pero yung mga pasahero, Teng, hindi na yan ngayon nililimitahan dyan sa Quezon. Pwede na masakay ng 2, 3, 4.
Oo, dahil nakikita rin natin na mayroon talaga mga tricycle driver na iba pa nga minsan ipunuan talaga yung sakay ng pasahero, Kabanderang Ed, na dapat nga isa-dalawa lang yung pinapayagan ng Interagency Task Force ngayon, lalo na meron pa tayong pandemya, Kabanderang Ed. Alright. Anyway, maraming salamat, Kabanderang kay Sir Gomez Tenginto. Thank you so much, Kabanderang Edgar Agarap. Yan yung mga update dito sa Quezon. Magandang hapon. Bandera Live Report. Kasi mga kaibigan, meron pong taripan dapat sinusunod dyan. So pinayagan yung paniningil po ng mga 15 pesos na yan, ng 20. Actually sa puerto po mga kaibigan, 20. Pero kailangan yung pasahero mo isa lang, di ba? Hindi ka pwede sumakay ng dalawa kasi ibang usapan na yon mga kaibigan. Kung yung taripa yung pagkabasihan, 10 piso lang yan sa puerto di ba? Yung minimum fare dito. Pero dahil sa pandemya, pinapayagan po ito mag-20, pero kailangan, huwag ka lang masakay ng ibang pasahero. Kailangan, tig-isa lang talaga. Alright? Maliban sa mag-asawa. Alright? Okay. Alas 4:19 po ng hapon mga kaibigan. Galing po ng Quezon. Puntahan naman po natin yung pong bayan ng Roas kung saan LGU Roas bumuo ng composite team upang magbantay sa mga sementeryo sa munisipyo. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderan Japet Disaka, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon na Kabanderang Ed, bumuo ng composite team ang lokal na pamahalaan ng Bayan ng Rojas na siyang magbabantay sa mga sementeryo sa mga araw na pansamantala itong isasara sa publiko. Kinabilangan ito ng Rojas PNP, Rojas Fire Station, MDRNO, Marines, barangay at iba pang opisina mula sa LGU. Sila nakatakdang magbantay sa mga sementeryo upang pagbawalan ng mga mamayan na bumisita mula November 29 ngayong araw hanggang November 4, 2020. Kaugnay nito ngayong araw ay nagsimulan na sila magbantay kung saan walang pinapayagang makapasok sa mga sementeryo. Base sa panayam ng Radyo Bandera sa Rojas PNP, kahit nakakonti lamang ang bilang ng mga bibisita, ay di pa rin papayagan bilang pagsunod pa rin sa kautusan ng National Interagency Task Force. Samantala, muli namang bubuksan sa publiko sa 5 hanggang 15 ng Nobyembre ang mga sementeryo para bigyang daan ang iba pang individual na nagnanais na dumalaw sa hinipilan o sa hinayan ng kanilang mga yumaunang mahal sa buhay. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas, Japet Isaka, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Okay, pero Japet, meron pa rin ilang mga tao dyan sa bayan ng Roas na sumusubok na makalusot sa mga checkpoint na yan ng PNP. Kabanderang Ed, kanina may mga namatahan din tayo doon ng mga may bitbit na bulaklak na tutungo sana ng sementeryo. Pero ayun nga sa PNP, kahit nakukunti lamang ay hindi nila papayagan dahil kapag meron silang pinayagan na grupo, ay baka gayahin din ng iba pang grupo, Kabanderang Ed. Pero naman silang pagkakataon naman na bumisita muli doon sa November 5 hanggang November 15, Kabanderang Ed. Oo nga, kasi baka yung maano pa sila dyan, masita, bakit yung pinayagan nyo, kami hindi. May mga ganun kasi, alam naman mga Pinoy, gaya yan Oo, tama ka dyan na Kabanderang Ed, yung sinabi kanina ng Rojas PNP na kapag mayroong pinayagan, may balita sa ibang grupo na mayroong pinayagan, baka gayahin na ng iba. Kaya yun, kahit na kukunting bilang lamang hindi nila papayagan dahil meron naman doon pagkakataon na muli pang makabisita sila, Kabanderang Ed. Alright, maraming salamat, Kabanderan Japet Disaka. Maraming salamat, magandang hapon, balik dyan sa inyo. Bandera Live Report. Gandang hapon muna pala kay Mama Kiki Grueso, kay Mel Japet Padilla Salmo, kay paring Japet mga kaibigan. At kay Mama Rose Galas, kay Teresa Kakatyan Heredero mga kaibigan. Hello daw po, sabi niya. Okay dong, alas 4:22 po ng hapon mga kaibigan. Wag na po natin pilitin na pumunta ngayon sa sementeryo, Simula ngayong araw na ito, October 29 hanggang November 4 mga kaibigan, bawal po yung pagpunta po sa mga sementeryo. Huwag na kayo mag-attempt dahil meron po nakabantay po dyan sa entrance pa lang po ng sementeryo na hindi po kayo papayagan makapasok kahit na ano pang dahilan po ninyo. Maliban na naman siguro doon sa mga meron pong inilibing o alam mo, may gagawa po ng mga bagong libingan, pwede po yun. Pero yung pagdalaw, hindi po pinapayagan. Okay? Alas 4:22 po ng hapon, galing po ng Rojas, puntahan naman po natin yung pong bayan ng Rizal, kung saan yung pong supplemental immunization nagpapatuloy sa bayan po ng Rizal. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderan J. Gamelo, ibandera mo. Bandera Live Report. Nagpapatuloy ang supplemental immunization activity at programang pangkalusugan ng Municipal Health Office Rizal. Umarangkada na sa 11 barangay ng bayan ng Rizal ang bakuna laban sa polio at tigdas, parte
partikular sa mga batang may edad 0 to 59 months ang kailangang pabakunahan. Naging katuwang ng Municipal Health Office ang mga voluntaryong manggagawang pangkalusugan ng mga barangay, kilusan, ligtas, malaria at mismong nasa komunidad. Nagkaroon din ng supplemental feeding para sa mga malnourished children. Nagpaabot din ng supply ng pagkain ang tanggapan ng pangkalusugan sa mga health workers ng barangay Kanifaan. Supply para sa quarantine facility ng barangay Punta Baja at mga health workers. Samantala, ayon sa tala ng Municipal Health Office Rizal, 695 beneficiaries ng municipal-wide ng supplemental feeding sa ilalim ng programang nutrisyon ang nabigyan ng serbisyo ng Municipal Health Office Rizal. Patuloy ding nananawagan si Rochelle Laborera, Acting Municipal Health Officer, na huwag maging kampante, ingatan ang sarili at sumunod sa mga health protocols na umiiraw sa bayan ng Rizal. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. Jay Gamilo para sa pinakarespetado sa news in current affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Salamat Kabanderang Jay Camelo mula po dyan sa Radyo Bandera Rizal. Samantala mga kaibigan, abantihan naman po natin yung mga sementeryo po dyan sa bayan po ng Nara kung saan update po tayo na sa kabilang linya naman po si Kabanderang Spark Sase. Kabanderang Spark, magandang hapon. Bandera Live Report. Magandang hapon, Kabanderang Ed. Bahagyang bumuhos ang ulan dito kanina habang tayo ay umiikot para alamin ang sitwasyon sa mga libingan. Totally zero ang mga visitors, Kabanderang Ed, sa lahat ng mga pangunahing sementeryo, ang pribado man yan upang publiko. Ang Panakan Public Cemetery na isa sa may pinakamalaking libingan dito sa bayan ng Nara, wala talagang pumupunta. Ayon yan kay Tayang Gangguso na siyang nagbabantay sa naturang libingan. Inikutan din kanina ng tropa ng PNP ang lugar. Subalit na makitang wala talagang tao, hindi na ito nagpaposting pa ng kanilang mga kasamahan. Samantala sa isang pribadong sementeryo naman, mula pa kagabi ay isinara na ito sa mga bisita. Ayon yan kay Aurora Padua, ang kanilang operation manager. Nakapadlock na ang kanilang gate pagkatapos ng isang libing kahapon. Samantalang may isang pulis naman na nakaposting sa naturang sementeryo. Yun naman, yan muna yung update, Kabanderang Ed. Mula dito sa bayan ng Nara para sa unang araw ng pagpapatupad ng pagbabawal sa mga sementeryo o pagbabawal sa pagdalaw sa mga sementeryo dito sa bayan ng Nara. Okay, Mula so dito sa Radyo Bandera Nara, Spark, magsasi para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs, Bandera News Philippines. alright, so Spark, ibig sabihin talagang wala na nag-attempt pa na pumunta dyan sa sementeryo, dyan sa lahat, o sa public o private cemetery dyan sa bayan ng Nara, Spark. Tama ka dyan, Kabanderang Ed, dahil kanina, nung mapansin din ng ating mga kapulisan na talagang zero talaga at wala talagang dumadalaw, mismo ito na yung bantay na nagsasabi na wala talagang pupunta doon at kung meron man, siya na mismo yung sumasaway na wag nang tumuloy. Kaya yung ating mga kapulisan hindi na rin talaga naglagay ng mga kapulisan doon sa lugar para bantayan kung sakaling may papasok man. Dahil maski tayo doon kanina umikot, wala talaga tayong nakita. Yung isa lang na lugar, isang private cemetery lang yung kanilang pinapostingan. Ito dyan sa may National Highway, Barangay Malinaw, ang Royal Memorial Garden. Subalit tayo naman kay Ma'am Aurora Padua, kahit wala nang bantay na pulis, wala na rin tayo makakapasok dahil may gate naman, pinaturang pribadong libingan. At kahapon nga, pagkatapos ng isang libing dyan, na talaga namang napakaraming taong pumunta, ay totally pinadlock na rin nila yung kanilang pintuan dyan, Kabanderang Ed. Alright, maraming salamat Kabanderang Spark Sase. Maraming salamat, Kabanderang Ed. Magandang hapon. Balik sa inyo. Bandera Live Report. Okay, magandang hapon muna pala kay paring Roy Alcantara, mga kaibigan. Nanonood po ngayon sa ating pong Facebook live. At ganoon din po kay Mama Lopez Mlayaw Jane. Magandang hapon po. At ganoon din kay Eden Brillo, mga kaibigan. Samantala ko Edong Abuan, galing ng Nara, puntahan po natin yung bayan po ng Batarasa kung saan ito Uy, teka muna. Tama ito? Yung mga residente ng barangay rito ba patuloy ang paglilinis ng mga puntod sa lugar? Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Frank Tronco, ibandera mo. Bandera Live Report. Ranggit, magandang hapon lalawigan ng Barawan. Patuloy ang paglilinis at pagpipintura ng mga residente sa huling araw ng kanilang pagdalaw at pagsindi ng kandila at nag-aray ng bulaklak sa punto ng kanilang mamahal sa buhay sa simenteryo ng Sitio Kayo Tinurong, Barangay Rito Batarasa, Palawan. Ayon sa informasyon na kalap ng Radyo Bandera sa pahig ng mga residente sa lugar dahil sa patuloy ang COVID-19 at nagbaba ng guidelines ang ITF National na pinagbabawal ang pagkakaroon
panabuti ng mga ito na sundin na lamang ang batas na pinapatupad sa kanila upang hindi sila mahawan o makahawa ng COVID-19 sa nasabing lugar. At ayon pa sa mga residente, bagamat hinahanap nila ang dating kaugalian sa araw ng Undas na sama-sama silang magpamilya na bumisita sa puntod, dala ang pagkain, magsindi ng kandila at mag-alay ng bulaklak sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, minabuting sundin na lamang nila ang batas na pinapatupad sa kanila upang hindi sila mapapahamak. Manong Frank? News rito, Babatarasa, Frank Tungko para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Manong Frank, hanggang ngayon, meron pang pupunta sa mga sementeryo kasi dapat sana, Manong Frank, kahapon pa yung huling pagbisita. Bakit dyan sa bayan ng Batarasa sa inyo, meron pang mga dumadalaw o naglilinis? Samantalang nationwide, buong Palawan ngayon, hindi na pinapayagan ng IATF yung pagdalaw sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayun, kabanderang Ed, na umikot po tayo doon sa sementeryo kanina, may pailan-ilan pa rin po yung nag-aayos po ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa sementeryo. Wala bang bantay, Manong Frank? Wala bang bantay? Walang bantay? Sila at nag-aray ng bulaklak. Walang bantay dyan sa mga sementeryo kasi dapat, Manong Frank, ngayong araw, bawal na hanggang November 4. Ay dito sa ngayon, wala pa rin po tayo nakikitang nagbabantay po doon sa bungad ng sementeryo. Maaari siguro dahil siyempre sa ngayong panahon ay nakaranas po tayo ng tag-ulan at wala pong bumisita sa sementeryo dahil lamang sa malakas na ulan yung nakalipas na mga araw. So yung ibang mga residente po natin dito sa barangay dito ba, ngayon lang sila nagkakaroon ng panahon dahil ngayong araw lang po mainit itong lugar dito sa barangay dito ba, Kabanderang Ed. Anyway, maraming salamat, Manong Frank Tronco. It's okay, maraming po salamat, Kabanderang Ed. Balik po sa iyo. Bandera Live Oh, Report. bawal na ngayon mga kaibigan yung pagpunta sa mga sementeryo, di ba? Pasinin po ninyo sa Nara, Rojas, Quezon, lahat-lahat yan. Wala pong pupunta ngayon. Wala pong pinapayagan ngayon yung mga nagbabantay sa mga sementeryo na pumasok pa o dumayo sa puntod ng kanilang mahal sa buhay. Nakapagtaka sa Batarasa, mayroon pa pala ito. Yung pinapayagan pa yung pagdalaw hanggang sa ngayong araw na ito. Anyway, magandang hapon muna pala kay Sir Jonathan Rack Makasahit nanonood po ngayon. Kay Aisel Meleta Alco Vendas, magandang hapon po mga kaibigan. Nanonood po sila dyan ngayon sa Purok Diwa Bliss, Quezon, Palawan. Magandang hapon po sa inyo. Samantala, alas 4:31 po ng hapon, magbabalik pa rin po ang Bandera Reports sa afternoon edition, makalipas lang po ang ilang pa. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargos, heavy lift cargos, vehicles, and project cargos. With our adaptable workforce, we're passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito?
Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Basta balita at impormasyon. Dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat niyong malaman. I-like at i-share lamang ang mga may init na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating Facebook page, Bandera News TV. Ito po ang inyong lingkod at inyong kabandera, Ed Agarap. Basta radyo, ibandera mo! Han, you're my one and only. Kung doble, mas okay. Kini Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin ug kamunggay. Makatabang sa kahimsog kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sa usa ka kapsula ra na ha. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa. Basta radyo, ibandera mo. Noon pa man, subok na ang galing ng honey dahil sa napakaraming pwedeng paggamitan nito. Ang antioxidant properties nito at mga bitaminang kinakailangan ng ating katawan ay iilan lamang sa mga benepisyong makukuha natin mula sa honey. Kaya't subukan ang natural at purong honey. Ito, ang Linga Pure Honey. Siniguradong puro upang makapagbigay din ng purong benepisyo sa atin. Sa bawat pagbili natin ng Linga Pure Honey, makakatulong tayo sa mga katutubong Batak at Tagbanwa na ang tanging hanap buhay ay ang pangunguhan ng pulot sa Barangay Napsan, Barangay Tagabinit at Barangay Concepcion sa Puerto Princesa para siguradong natural at puro. Dito na tayo sa Linga Pure Honey. 300 pesos for 300 ml and 400 pesos for 400 ml is the suggested retail price. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, ibandera mo. Makabuluhang pagbabalita at serbisyo publiko ang kailangan nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas ko sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera Gerald Gales. Basta radyo, ibandera mo! Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap.
Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Kalbo! Kinukutya ka ba o kinakansawan dahil kalbo ka? May solusyon na sa iyong problema. Alkalife Hair Grower. Produkto ng Nature's Medic. Alkalife Hair Grower. Sprayhan lamang ang bahagi ng iyong ulo na kalbo pagkatapos maligo sa umaga. I-massage mo ng 2 hanggang 3 minuto at hayaan lamang huwag banlawan 3 linggo hanggang 1 buwan. Siguradong may tutubo ng buhok. Hindi ka natatawaging kalbo. Alkalife Hair Grower. Ang original Alkalife Hair Grower ay mabibili lamang sa lahat ng outlet ng Nature's Medic. Mag-ingat sa imitasyon. Alkalife Hair Grower. Problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pangmedikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Nandito kami ngayon upang mamahagi ng tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan dito sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ang Moreta Shipping Lines Incorporated ay mamimigay ng